Peter, no, gingon din sa 1 Peter chapter 5 verse 7, nagingon din ang mensahe sa Dios. Itungyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Amen. Nag-atiman. So it means nag-atiman. Bisan wala pa nimo gitungyan, gi-atiman ka. Bisan wala pa nimo tawag ang Dios, anaa siya. Bisan wala ka nang ayo, ihatag niya kay nag-atiman siya. Dili kay mag-atiman. Nag-atiman. It means He is working already. He is working already. He take care of you. Bisan wala pa'y pangitabo sa kalibutan. Bisan wala pa ka naglisod. Bisan wala ka pa nangayo. Iyan na kang giatiman. Hallelujah! Kay nag-atiman siya kaninyo. So it means nag-atiman na siya. Giatiman na taniya. Wala na taniya pasagdi. Nag-atiman na siya. So it means He is working already. Nag-atiman. Lahi ang mag-atiman o nag-atiman. Nag-atiman, nag-start na siya, nagtrabaho na siya. Kung mag-atiman, with condition. Mag-atiman ko kanimo kung ikaw mutuon ka na ako. Mag-atiman ko kanimo kung ikaw muhalap ka na ako. Mag-atiman ko kanimo kung ikaw matawag ka na ako. But the words nag-atiman, He is working already. Amen? Hallelujah. Nagtrabaho na siya. Amen. He is working already. Kaya naman, bahala, wala ka pa rin tawag sa Diyos. He is working in your life. Wala din mo niya nag-atiman. Ako kanimo. The words nag-atiman, He is working already. Mag-atiman with condition. Mag-atiman ako kanimo with condition. Nag-atiman ako kanimo. From the beginning, I take care of you. From the beginning, I provide for you. From the beginning, I protect in you. From the beginning, I guide in you. Hallelujah. Amen. Nag-atiman. So it means nag-atiman na siya. Nagtrabaho na siya. Diba, kalabi pa minawag.